Aklat ni Luke 15 verses 11 to 32. Segue po tayo today because of the occasion, Father's Day. Bagamat Father's Day, I'm sure salita ng Diyos na atin pong binubulay every day, every Sunday, ay palagi pong napapanahon. Gaya po ng passage na to, ang account na to sa Bible ay for many times na natin po na nabulay, na ituro. Ganun pa man, ang mga katotohanan po na nakapaloob sa salita ng Diyos ay palagi po na hindi lang napapanahon kundi nag-a-address sa marami po mga principles of God, areas ng buhay ng tao, lahat ng klase ng tao, bata, matanda, lalaki, babae, tatay, nanay, anak, magulang, kaibigan, kapatid, kapatiran. Ang salita po ng ating Panginoon ay relevant. Pakisabi nga po natin, relevant. Ayan. So kung nandun na po kayo sa ating teksto, please join me sa pagbabasa. Meron pa po tayong mga Bibles dito na pwede po nating ipahiram sa mga kapatid. Pakitaas na lang po ang kamay ng mga gusto pong makabasa ng salita ng ating Panginoon. Luke 15 verses 11 to 32. Pangunahan ko pong pagbasa sa English, ganito po ang nakasulat. Ang segment title po nito ay Ang Dalawang Anak. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilistay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Talatang 25, nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama,
Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Ibahagi ko po sa bawat sa atin today ang isang napapanahon na topic sa okasyon po today, Father's Day, topic na pinamagatan ko po na The Ideal Father. Ang ibig sabihin po ng ideal ay a standard of perfection, excellence, and beauty. Ito po ay napaka-importanting topic. Bagamat, as I've said a while ago, ilang beses na po natin ito na nabulay, napag-aralan, na i-preach sa ating kalagitnaan. At for now ay hindi po natin usual na mababanggit yung common na pagkakabatid po ng marami sa atin sa passage na to na ating binasa, which is about the prodigal son. Di po ba? Ang passage nating binasa ay usual nating kinikilala na istorya patungkol sa isang prodigal son. Ang ibig sabihin ng prodigal ay mapaglustay, siya ay wasteful, o maluho, yan, mapagwaldas. In one word, pasaway na anak. Pero sa totoo lang, hindi lang isa yung prodigal dyan. Dalawa. Dalawa sila na anak ng isang ama at I've shared this in the past na aside sa prodigal son ay merong prodigal's brother. The older brother na pasaway din naman. Prodigal din. Pero magdudwell po tayo sa una o pangatlong character sa passage na ito, which is the father. The father. The ideal father. At to remind everyone, sa context po ng passage na to na ating binubulay once again today, sa iba naman na facet or principle or concept or truth ng scripture, ay ang patungkol po sa younger son, na prodigal son number 1, na na pinili ang layaw ng sanlibutan, ng kanyang sariling desires, ng mga activities, gawain, desisyon na hindi lang pang sarili, kundi labag sa kalooban ng ating Panginoon. Di po ba sa ating binasang passage, the prodigal son, the younger son, ay kinuha niya na agad yung kanyang mana, malaking kayamanan po yun. At siya po ay pumunta sa distant country, sa malayong lugar. So parang siya po ay nagturista. Pagkakuha niya ng kanyang malaking kayamanan, sumakay siya ng barko, wala pa pong eroplano noon, kasi malayo po yun, wala rin namang bus, wala rin namang train, MRT, so ang pinakasasakyan po during that time ay barko. Pero sa layo po ng kanyang pinuntahan, talagang masasabi nating malaking kayamanan ang kanyang minana. Dala-dala at naging gastusin po sa biyahe pa lang papunta sa distant country po na yan. Dahil during that time, wala pa namang Titanic, sintulin ng Titanic na barko. Gaya ng ating panahon, kaya ang maglakbay, maglayag sa dagat ay medyo mabagal, maraming stopovers, kaya mangangailangan ka ng malaking halaga para matustusan mo ang biyahe mo papunta sa malayong lugar. You know what? Ginugol ko po yung distant country na pinuntahan ng younger son. The prodigal son number 1 ay sabi ng Google ay Canada. At kung susukatin sa kilometro, by land o kaya eroplano, less than 10,000 kilometers ang layo mula sa Jerusalem na kanyang pinagmulan. Kaya I believe na malaki ang dala niyang pera o kayamanan dahil natustusan niya ang kanyang malayong paglalakbay, mahal, expensive na paglalakbay. At ang sabi ng scripture, doon sa distant country na yon, sa Canada, ay inubos niya sa riotous, worldly living, wild living, ang kanyang kayamanan. Doon siya mas gumastos ng malaki. Doon niya inubos. Saan? Sa bisyo,
sa barkada, sa inuman, sa mga kalayawan, higit sa lahat, sa pagniig sa mga prostitutes. Alam nyo, yung word na prostitute in the Bible ay malimit na ginagamit ng Biblia o ng Panginoon sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Whenever a person, if ever there is a person na sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang tawag sa kanya ay prostitute. Dahil nakikipag-prostitute siya, nakikipag-niig siya, nakikipag-ulayaw siya, nakikipag-relasyon siya sa hindi tunay na Diyos. Kaya ang pinili ng prodigal son, number 1, the younger son, ay pleasures of sin. Ang kanyang naging hindi magandang katangian is that ayaw na niya na magpailalim sa control and checking ng kanyang ama. Ayaw na niya na meron siyang superior, gusto niya na naggawin kung anong gusto niyang gawin, kahit pa ito ay labag sa kalooban ng Panginoon. And the older son naman ay hindi rin naging maganda ang kanya pong naging decision sa ating passage, sapagkat nung bumalik na yung prodigal son, yung kanyang bunsong kapatid, siya po ay nagalit. Siya po ay na-insecure. Siya po ay naging jealous. Siya po ay naging self-righteous. Ayan, ang naging problema ng older brother, the prodigal's older brother, ay self-pride. Di ba? Ang sabi niya sa kanyang ama, bakit nagkakasiyahan po kayo? Winaldas ng anak niyong ito ang buo niyong kayamanan. At ito ay nagkasala, iniwan tayo nito, ito ay naglunoy sa kasalanan, pero pinagpista nyo pa, binihisan nyo, pinagpala nyo, tinanggap nyo, pinatawad nyo. Samantalang ako, na naglingkod sa inyo habang buhay, buong buhay ko, hindi nyo man lang ako binigyan ng kahit na bisirong kambing para meron kaming maipulutan na ay mga kapatid. So siya po dito ay nanumbat, siya po ay meron pong pagmamalaki sa kanyang sariling kabutihan, magagandang ginawa sa kanyang ama, sa pamilya, at siya po dito ay nakita natin na merong pagmamalaki, meron pong self-righteousness. Ang kanya pong ginawang mga mabubuti ay makikita nating hindi po labor of love. Hindi mabubuting gawain sa ama, sa kapatid, sa pamilya, sa magulang, sa mga gawaing bahay, sa bukirin, because of obedience sa kalooban ng Diyos or for the glory of God. So we cannot see that, na ang kanyang righteousness, kabutihan, na ang kanya pong mga ginawang magaganda sa tatay niya, sa pamilya niya, ay labor of love. Yung pala ay pang sarili. Yun pala ay para lang sa kanyang sariling ikabubuti, para sa kanya pong sariling kaligayahan lang. Hindi po pagsunod sa Diyos at paglilingkod ng may pag-ibig, takot at pagpapahalaga sa kalooban ng Panginoon. So ang prodigal son number 1, the younger son, nagbalik. Pero ang kanyang kuya, prodigal son number 2, ay galit. Hindi po naintindihan, hindi po minabuti, kundi minasama ang pangyayaring pagbabalik at ang pagtanggap ng malugod ng kanyang ama sa kanyang kapatid. So, punta po tayo sa pinakasentro po ng mensahe ng Panginoon sa isa po sa atin today, which is about an earthly father, ang kanyang mga characteristics na magaganda. That is why this earthly father ay tinawag ko po na ideal earthly father, na kamukha ng atin pong Diyos Ama. At bakit ko po yan nasabi? Kasi po ang ating passage ay continuation po ng pagtuturo ng Panginoong Jesucristo sa mga tao. Mentioning about them a lot of parables, stories, illustrations about God's kingdom, about the coming, the second coming of the Lord, about the glory of God, about the kingdom of God, about the Heavenly Father, na Diyos na karapat dapat sambahin, makilala, kilalanin, paglingkuran.
at alaya ng lahat-lahat ng kanyang mga nilalang. So, Jesus Christ chose this illustration, the earthly Father, as an illustration of the Heavenly Father. An earthly Father illustrated by no other than the Lord Jesus Christ as the Heavenly Father. So, I would like to raise an interrogative with you today about the characteristics of an ideal earthly father. Ano-ano ba ang mga magagandang katangian ng isang ideal na ama? Sa mundong ito, sa ating kalagitnaan, all around us, there are earthly fathers. Of course, wag nating isipin na ang mga characteristics na to ay sa mga katatayan lang natin makikita o dapat makita. Ang mga characteristics na to ay dapat angkin-angkin lang, quote-unquote, na mga tatay. But I assure you, mga kapatid, na ang mga characteristics na to ay in principle applicable sa lahat ng klase ng tao, believers, mayaman, mahirap, lalaki, babae, tatay, nanay, lola, anak. Ang mga characteristics po na to ay in principle applicable sa bawat isa po sa atin, especially to the fathers. Ano po yung una na characteristic of an ideal earthly father? Ang una po ay siya ay accessible. In other words, siya ay approachable. Siya ay madaling lapitan, pwedeng lapitan. Bakit? Kasi sa verse 11 and 12 ng atin pong passage na binasa sa English, if I may read, ganito nakasulat, Jesus continued. Nagsasalita po, pati nagtuturang Panginoon sa kanila, sa mga tao. There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the state. So he divided his property between them. So dyan ay makikita natin, mga kapatid, na parang yung ama ay balo. Wala nang asawa, widow. Maaring namatay na, or single parent, maaring naghiwalay. Kasi wala pong binabanggit dyan na mother, kundi father lang at 2 sons. So, probably, kung di siya balo, siya ay single parent. At, higit sa lahat, siya ay mayamang-mayaman. Mayamang-mayaman. So, kung may kilala kayo na namatay ng asawa, balo siya. O kaya, nung araw, meron po tayong single parent, hindi lang siya balo rin siya, tapos meron po tayong pastor na single parent, hanggang ngayon, nandyan siya. At siguro, baka nare-relate nyo to sa akin, na probably yung ama sa ating passage ay widow, na parang gaya ko, widow. Amen? Okay, hindi naman ako single parent, widow. Pero for sure, hindi po ako yung tinutukoy, hindi po ako ma-relate dyan. Bakit? Kasi hindi po ako mayaman. Amen? Mayabang lang po ako. Yan. But the thing here, mga kapatid, is that yung younger prodigal son ay hindi na nangailangan ng parang padrino, nang mag-i-intercede sa kanyang ama para kunin yung kanyang mana dahil siya mismo ang lumapit sa kanyang ama. Meron siyang kalayaan na lumapit sa kanyang ama, accessible ang kanyang ama, approachable ang kanyang ama. Kaya nga nasabi niya, di ba? Father, give me my share of the state. Bigay mo na yung aking mana. Ayan. So, as I've said a while ago, ang ideal earthly father sa ating passage ay illustration ng ating heavenly father. Si Jesus po nagsabi niyan. Si Jesus po nagturo niyan. Kaya sa ating pong kalagitnaan today, never ever forget na meron po tayong makalangit na ama. Gaya ng earthly father sa ating pong passage na approachable, accessible, madaling lapitan. Kahit pa tayo po ay nag-fail sa kanya, nagkasala, tayo ay natukso, nakapag-violate tayo ng kanyang kalooban because of our pagiging adventurous, tayo po ay naging
naging mapagwaldas, magastos, kaya tayo naghihirap, nagigipit, kaya tuloy meron tayo mga hindi nababayarang utang, outstanding na utang hanggang ngayon kasi meron tayo naging mga unwise spending. Gaya po ng prodigal son. Nagkaroon siya ng unwise spending. Maling pinagdala ng pera. That is why siya po ay naghirap, nagipit, nabaon dahil sa mga bisyo. So ang atin pong Heavenly Father ay approachable. Kahit pa ang feeling natin ay hindi tayo worthy, tayo po ay guilty, tayo po ay parang nag-aalangan sa ating Diyos dahil siya ay banal, tayo po ay marumi, tayo imperfect, tayo limited, siya po ay dalisay, na siya po ay nakakabatid ng lahat ng bagay at wala tayong maililihim, lalo na sa ating mga nagagawang mga pagkakasala. If ever there is anybody na nakasuway sa kalooban ng Diyos, nakagawa ng mabigat na kasalanan, nag-fornicate, nakapag-commit ng premarital sex, nagkaroon ng mga illicit or illegal na activities, job, transactions, activities, ang Diyos po ay nananatili po na napaka-accessible, approachable, para tayo po hindi lamang maunawaan, kundi mapatawad, mapagpala, ma-restore, at masuplayan ng mga pangangailangan as long as we come to Him directly, heartily, by faith, with humility. If ever na meron sa atin, because of iniwan ka, nang iwan ka, so ito'y daladala mo, pasan-pasan mo, bagahin mo until now, kahit na ito nagawa mo nung araw pa, 10 years ago, 5 years ago, pero lagi mo itong naalala at pagka may mga nakikita ka, na mga kaganapan o naririnig ka, talagang hindi ka lang parang nandidiri sa sarili mo, nagigilty ka, nasisira ang iyong mood, at ikaw ay parang bigat na bigat, hirap na hirap. So, yun ay mga karanasan nagawa na kailangan nating hindi lang pagsisihan, kundi i-commit sa Diyos at iwanan na. Sapagkat yun ay magdadala sa atin ng bigat sa patuloy nating pakikipagrelasyon at paglilingkod sa ating Panginoon. Kung meron sa atin na kapag disrespect ng isang tao, tayo ay dinisrespect, hindi tayo ginalang, hindi tayo ginantihan ng mabuti, sa halip na tanawin ng utang na loob, hindi natin nagawa o hindi nila nagawa sa atin, at tayo po'y nasasaktan, nabibigatan, meron po tayong Diyos na nakakaunawa sa atin at pwede mag-reward sa atin, pwedeng bumago sa atin, pwede pong umayos ng atin pong buhay, at nang sa ganun tayo po ay maging pleasing and acceptable sa harapan ng ating Panginoon. Marami po kapag kami mga matitinding karanasan sa buhay, may mga failures, na sayang, na panahon, oras, resources, meron pong hindi nagawa, na accomplish, na gusto niyang gawin, even if ito ay para sa Diyos. Siya ay naging mahina, marupok, naging limited, naging ineffective, at hindi niya nagawang maging understanding, magpatawad o mapatawad, at nakapagtaksil maybe, at inibig ang maraming bagay, sino man ang tao, ang mga material na bagay, ang pera, ang sarili, more than God, meron pong Diyos, tayo, na maari po nating lapitan, so accessible, so approachable, makakaunawa sa atin at naghihintay lang para lapitan ng makasalanan, ng bawat isa sa atin, ng sino man, ng may kapakumbabaan, may pananampalataya at pagtitiwala. So our Heavenly Father is really indeed an accessible, approachable God. Nasaan ka man ngayon, ano man ang kalagayan mo, nating lahat, sino man tayo, sa paningin ng iba, hindi man tayo kaaya-aya, katanggap-tanggap sa paningin ng iba, ng marami dyan, pero ang ating Panginoon, once na nilapitan natin, tatanggapin tayo. Amen. Tayo po ay bukas palad na tatanggapin, yayakapin, pagpapalain, babaguhin, tutulungan, at bibigyan po ng katagumpayan in life. So long, we come to Him, we approach Him by faith, with humility, with faith, with total dependence and submission sa Kanya pong kaloob. Just like the younger prodigal son, sabi niya, I will arise and go to my father. Nasaan po siya sa panahon na yan na sinabi niyang, naalala niyang may ama siya,
pwede niyang balikan, puntahan, accessible, approachable, nasa kadustaan po siya, nasa kahirapan po siya, nasa pagdidisiplina po siya ng Panginoon. Siya po ay nasa isang grabing kahirapan na ni makain, wala po siya. Mamatay-matay po siya sa gutom. But God is there. God is available. God is telling him, may ama ako, may ama ka, na pwede mong balikan, puntahan, lapitan. So long as you come to him, may pag-asa, may kapatawaran, may kalakasan, may katagumpayan. So this is it. Saan man tayo naroroon, ano man ang kalagayan natin, narating natin, o hindi natin magawa, meron po tayong Heavenly Father. Accessible and approachable. Yan po yung unang karakteristik ng isang ideal father, earthly father, na illustrated by the Lord Jesus Christ Himself, na kagaya ng Diyos Ama. Accessible. Tanungin nga natin ating mga katabi, approachable ka ba? May access ba sa'yo ang anak mo, asawa mo, magulang mo, kaibigan mo, kapatiran? Ikaw ba'y madaling lapitan? May oras ka ba palagi sa iyong anak, pamilya, asawa, magulang? Yan. So, napakagandang characteristics na dapat nasa isang ama, even so, anak, asawa, kapatid, kapatiran, mananampalataya. And that is accessibility, approachability. Ang pangalawa po na characteristic, para ang isang ama, ang bawat isa sa atin, ang sino man ay maging ideal is that he or she ay dapat connected with heaven, connected with God. Kasi sa verse 18, ang sabi po ng passage na yon, sabi ng younger prodigal son, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. So, ang sabi ng younger prodigal son, Ama, ito yung kanyang plano. Nung nandun siya sa kulungan ng baboy, naghihirap, walang makain. Hindi maganda talaga ang kanyang kalagayan. Mamatay-matay na siya. Nasa malayo siyang bansa. Nagplano siya, naalala niyang meron siyang ama, at sabi niya, nag-create siya ng speech, planong sasabihin, litanya sa kanyang ama, na siya'y nagkasala sa heaven o sa Diyos at sa kanyang ama. Yan ang kanyang planong sasabihin. May karugtong pa po yan, kaya may ... Kung babalikan niyo yung verse 18, ang sabi doon, ang karugtong po niyan is that, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your servant. Yun po yung karugtong. Pero sa verse 21, nung magkaharap na sila nung kanyang ama, hindi na po niya natapos yung kanyang hinihanda na speech o litanya o explanation o kaya ay confession o kaya kapahayagan. Hindi na niya nasabi yung dulo na gawin nyo na lang po ako, ituring nyo na lang po ako na isa sa inyong mga alipin. Hindi na po niya yun nasabi. Bakit? Somehow, ininterrupt siya ng kanyang ama. I suspect, dahil sa pangungulila sa kanya ng kanyang ama sa pagmamahal, at sa mithiing bumalik ang kanyang anak at lumagkap na sila, parang no more explanation. Sino po sa atin yung ganon? Naranasan na ba natin yan? Meron po sa atin nagkasala, anak o asawa o magulang o kaibigan o kapatiran. At hindi na natin ni-require ng explanation. Nag-i-explain siya pero wala tayong okay na yun. Naintindihan ko yun. Pinatawad na kita. Wala na yun. Parang, ang sabi nga nung iba, parang nagsasalita daw yung prodigal son, tinutup nung ama yung bibig. Okay. Sino po sa atin ang gumawa na noon? Pwede nyo bang ganunin yung mga katabi? Ganunin nyo nga. Sige, sa labi. Sige, bahala ka. Kung hindi mo yan magawa, mamaya kukwentuhan ka yan. Di ba? Di bali, kung makatulog, hindi ka maistorbo.
Ako lang may istorbo pag nakatulog siya. Okay? So, hindi na natapos. No more explanation, ask. Nilimot na. Okay? Huwag nang pag-usapan. Hindi gaya nung ibang tatay o nanay o nagawa ng pagkakasala, di ba, na mag-sorry ka muna. Parang gano'n. I-require pa na, ano mga pinaggagawa mo? Alam naman kung ano ginawa, di ba? Meron pang mga dapat pag-uusap muna, di ba? Pero we can see the Father here na sa Kanya, naintindihan na niya, nauunawaan na niya, wala nang dapat pag-usapan, pinapatawad niya, hindi na kailangan na explanation. Alam na niya na yung prodigal son, yung kanyang younger son ay repentant, nagbalik na. Ayan. Okay, so ang maganda rito is that yung younger prodigal son, kilala niya ang kanyang tatay, may tatay siya, pwede niyang balikan, at alam niyang may connection sa Diyos. Yan po yung kanyang sinabi kasi. Sabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. Biruin niyo yan, kapatid. Ang tingin niya sa tatay niya, konektado sa langit o sa Diyos. Pag naalala niya nung maalala niya tatay niya, naalala niya ang Diyos. At kung babalik rin natin, pag naalala niya ang langit o ang Diyos, naalala niya tatay niya. Ayan po yung ating makikita. Sabi niya, Father, I have sinned against him. Ayan. So, ang ganda nito. Kung ganito tayo sa paningin ng ating mga anak, di po ba? Yung bang pagka naalala nila ang Diyos, naalala din nila ang kanilang ama. O kaya kung naalala ng mga anak ang kanilang tatay, naalala nila ang Diyos. Dahil konektado sila sa isa't isa. Konektado yung tatay sa Diyos o sa langit. Konektado ang langit sa kanilang ama. Ito po'y napakagandang kaisipan, kaalaman mula sa mga anak na ang ama ay ideal, konektado sa Diyos. Napakaganda po na karakteristik ng anak, lalong-lalo na ng isang ama o ng isang tao na may pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ayan. Ang isang ama, ideally, ay isang tao, lalaki man o babae o sino man na lumalakad sa daan ng Panginoon. Kautusan ng Diyos, sumasamba sa Diyos. Okay? Sumasamba sa Diyos by heart, in the spirit, in truth. Sumasamba sa Diyos. Sumasamba hindi lang sa bahay. Kung sa bahay, consistently sumasamba sa Diyos. Sumasamba rin sa simbahan. Sa loob ng, by the way, ang worship, yung word na sumisimba o nagsisimba ay, sa totoo lang, hindi po ginagawa sa loob ng isa pong lugar lang, gaya nito o tahanan. Sapagkat ang pagsamba ay sa espiritu at katotohanan at ang pagsambay ginagawa ng mga mananampalataya. Hindi lang isa, dalawa, kundi group of believers na sama-samang sumasamba sa Diyos. In the whole Bible, makikita po natin ang mga nagsasama-samang mga tao may pananampalataya sa Diyos at sumasamba sa Diyos. Nananalangin consistently at nagpapahalaga sa salita ng Diyos, binabasa, binubulay, isinasa puso, isinasa isip, and pinamamahagi. Itinuturo sa anak, sa magulang, kapatid, kapatiran, kilala man o hindi, may pagpapahalaga sa salita ng Diyos. May pagsunod sa salita ng Diyos. May pagbabahagi sa salita ng Diyos. May takot sa Diyos. Takot magkasala. Pag nagkasala, takot sa Diyos na manatiling hiwalay sa fellowship ng Diyos. Nagre-repent, nagko-confess, nagbabalik loob sa Diyos, hindi pinapatagal, hindi dinidelay ang paglapit sa Diyos, ang pagsabang pananalangin, ang pagbubulin sa salita ng Diyos upang makapanumbalik sa sweet na presence, awesome presence ng Diyos. Fellowship with God sa pamamagitan ng confession, repentance, and most of all, pagtalikod sa nagawang mga pagkakasala. So, ganito ba tayo? Nakikita
ng ating mga anak, ng ating mga asawa, ng ating mga kapatid, ng ating mga magulang, ng mga kapatiran, ng ibang tao outside around us. A men and women of God who walks with God. Nagpapahalaga sa worship, may prayer, may word of God, may takot, paggalang, pagsunod, pagpapasakop sa Panginoon. Ang pangatlo po na characteristics ng isang ideal na earthly father, illustrated kagaya ng heavenly father, ay yung pagiging tender. Ibig sabihin ng tender ay loving, affectionate. Yun po ang ibig sabihin ng tender. Bakit? Kasi sa verse 20, hindi ko na po kayang isulat lahat, pero ito po yung pinaka-focal verse sa word na tender is that, ang sabi po kasi doon, so he got up, yun pong young prodigal son, tumayo mula sa kulungan ng baboy, hindi niya magandang kalay, and went to his father, naglakbay uli ng malayo. I just do not know kung paano niyo po tinustusan. Kasi kung wala siyang pera, wala naman magpapautang, wala naman may tiwala, wala naman siyang trabaho, wala naman siyang benefits. Nilakad lang siguro to. Kung sa dagat man, baka nakisakay lang, parang sa Taytay, may sumakay lang doon. Sino ba yon? Yung artista na yon. So he got up and went to his father, but most likely, naglakad. Nilakad yung distant country. Kasi ang sabi dyan, but while he was a long way off. So naglalakad po. Naglalakad palapit, malayo-layo pa. His father saw him and was filled with compassion for him. Okay, nakita na siya. Nakilala na siya. At nahabag ang kanyang ama sa kanya. Kaya anong ginawa ng father? Patakbo, padaluhong na sinalubong ang kanyang anak. Niyakap ng mahigpit, hinalikan, kinahabagan. Tenderness. Pagiging loving. Pagiging affectionate. Bakit? Nagmadali na salubungin ang kanyang anak, niyakap, hinalikan. No matter kung ano ang amoy ng kanyang anak. Sabi nga ng scripture, sa kulungan ng baboy nagtrabaho sa mahabang panahon. So, most likely yun ang kanyang amoy. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na yan regular nakakaligo, nakapag-ahit, nakapagpalit ng damit, nakapaglilinis. Makain nga, wala eh. Mamatay-matay na eh. Di po ba? Para pa kaya sa mga hygiene? Para pa kaya sa maayos at bagong damit? Kaya most likely, dahil empty ang pocket, ay hindi maganda talaga ang kanyang pisikal na kalagayan sa panahong ito. Pero niyakap, hinalikan ng kanyang tatay, ng kanyang father. So, sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ito po ay importante na maging katangian natin. Huwag nating hayaang manlamig tayo dito. Paypayan natin ang ating mga sarili. Kapag tayo po, it seems na parang may mga panahong parang nawawalan po tayo ng affection, ng pagmamahal, ng pag-ibig, pagpapahalaga. Sa sino man, lalo na sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating pong pamilya, sa ating mga kapatid, kanino man. Because it's nonsense that we become cold or less affectionate. Amen? It's so important na tayo po ay mapagmahal, mapagmalasakit, mapagpahalaga. Hindi lamang sa ating mga anak, pamilya, mahal sa buhay, kahit sa buhay ng iba. Hanggat kaya natin, hanggat may pagkakataon, ay importanteng maipadama natin, ma-express natin ang atin pong pagmamahal, pagpapahalaga. Naalala ko lang po ang ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Just like this earthly father, the prodigal father, na malayo pa lang siya, nakita na po siya. Sabi mo nga sa katabi mo, ayan,
A look of love. May look of love yung father sa prodigal son. Kasi ang layo pa lang. May nagtulak na talaga sa prodigal's father. Tenderness, love, affection. Grabing pag-ibig. Kaya naalala ko po ang Panginoon Jesucristo nasa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang paanan nandoon ang nanay niya, si Apostle John, ilang mga kababaihan, the rest of the disciples, majority of the disciples, nangalat na, nawala na. Lalo na si Peter, di ba? Nung ipagkanulo niya si Kristo, talagang tinitigan ng Panginoon si Peter. 3 times, may panahong nandun si Lord, harapan, I do not know Him. At talagang may sinabi scripture na tinitigan ni Jesus Christ si Peter at yun yung dumurog sa kanyang puso. Walang sinabi ang Panginoon sa kanya, bakit mo ko tinatatwa? 2 beses na yan. 3 beses na yan. Kasi pati una na pong sinabi ng Panginoon kay Peter bilang paalala. Kasi si Peter, di ba, medyo matapang na tao to eh. Kaya very vocal siya. Hindi ko kayo ipagkakano. Hindi ko kayo iiwan, Lord. Hindi ko kayo tatatwa. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, bago tumilao kang manok, 3 times, you will betray me, you will deny me. Kaya nung mangyari yon, tinitigan lang siya ng Panginoon. A look of love. Nandun pa rin yung hindi galit na titig, hindi nang uuyam na titig, hindi po titig na may puot, but a look of love. Lalo na sa kanyang mga kasama, sa paanan niya, nung siya nakabayubay sa krus. A look of love. A look of love. Si Thomas na nag-doubt sa kanya na siya ay nag-resurrect, di ba, nung magkaharap sila. I have 10 minutes more. A look of love. Sa buhay ni Thomas, na sa kanya po ay nagduda. Bilang Diyos, nag-resurrect, at nabuhay na mag-uli sa mga patay. A look of love. Sino po sa atin nakaramdam niyan? Sa iyong asawa, sa iyong jowa, sa buhay ng iba, sa nagawa mo ng pagkakasala, na ang nakita mo sa kanyang mata ay look of love. Na may pag-ibig na titig. Sino po sa atin dito, kaya mo na pang-asawa, yung asawa mo, huwag na magtaas ng kamay, baka mag-away pa eh. Di ba? Dahil tinitigan kanya ng hindi lang malagkit, kundi may lumabas pang puso. No? Parang may gusto sa akin yun. Yun na yung simula. Di po ba? O may nagkasala sa atin, pero o nagawa natin ng pagkakasala, pero dumating yung tayo na magkasalubong, na magkita. A look of love. Hindi tingin ng condemnation. Hindi tingin ng pagkamuhi. Hindi tingin ng masama ang loob at galit na galit. Kundi a look of love. Nung si Vanessa and Bibid, nung si Vanessa siguro 5 years old, si Bibid naman mga 3 years old siguro, 2 pa lang sila anak ko. Kumain po ako sa isang restaurant. May tumitig po sa akin doon. Isang magandang babae. Kitang-kita ko talaga, may lumabas sa mata niya. Puso. Hindi, ano lang po yun. Exaggeration. Di ba? Ganyan eh. Sa mata nakikita minsan ng damdamin. Kung galit, kung masaya, kung gusto ka, kung type ka, kung look of love o look of lust. Kasi yung tumitig sa akin, look of lust eh. Kasi alam niya naman may asawa ako. So just like the Lord, our Heavenly Father, just like this earthly father ng prodigal sons na may look of love sa kanyang mga anak na alibugha, same is true with God. May pagtingin ng pagmamahal sa tao, sa makasalanan, lalong-lalo na sa mga sa kanya ay nananampalataya. Kaya, wag natin makakalimutan, mga kapatid, na saan man tayo mapunta, ano man maging kalagayan,
mabigat man ang ating mga pinagdadaanan, lalo na kung meron tayong nagawa na hindi kalooban ng Diyos at parang nag-aalangan tayo. Ang hirap kayang lumapit sa Diyos pag meron ka nagawang kasalanan. Parang guilty ka, parang you feel like not coming before the Lord, you feel like not praying, you feel like not reading the Bible, you feel like not going to church. O di ba? Sino po halimbawa, nagkaroon lang kayo ng discussion ng asawa mo bago umalis. Parang nakakatabang ng umalis. Meron nga talagang hindi nagsisimba. Ayoko na, kayo na lang. Di po ba? Kahit ako po, nung araw, kahit marami pong pwede maging dahilan para hindi po natin sundin, magawa ang kalooban ng Diyos. Kapag lalo na nakakumit po tayo ng kasalanan. Lalo na kung mabigat na kasalanan. Pero ang atin pong Ama sa langit ay lagi pong may pagtingin ng pagmamahal sa atin. Nakatitig sa atin, naghihintay, nagbabantay, gaya po ng ideal father, prodigal's father, na ang kanya pong puso ay naghihintay, nag-aabang sa pagbabalik ng kanyang anak. Kaya malayo pa lang, alam na niya, anak ko na to. Kasi expectant siya sa Diyos, sa kanyang anak na babalik isang araw, at gusto niyang bumalik ang kanya. Kaya lukso ng dugo, somehow, malayo pa lang, sinalubong no niya. Padaluhong, niyakap, hinagkan, tinanggap, pinagpala, pinatawad. Same is true with our God. Binabantayan tayo, nakamasid sa atin, naghihintay sa atin, lapit lang. Amen. Meron tayong Diyos na pwede nating lapitan, mahabagin, mapagpatawad, maunawain, bukal ng lahat ng ating pangangailangan in this life. Not just salvation, forgiveness, man din ang atin pong iba't ibang mga pangangailangan in life na may mga pagkakataong hindi po natin talaga kayang makamit. Napasatin, may bigay sa atin ng sanlibutang ito. However smart we are, minsan hindi natin po kaya. And only God, our Heavenly Father, na sa atin po nagpapahalag, nagbabantay, naghihintay, lumapit lang. At ang Diyos po ay tatanggapin tayo, pagpapalain tayo, maunawaan tayo, tayo po ay patatawarin, ililigtas, bibiyayaan. May mga panahon, mga kapatid, na hindi po natin kaya siguro i-express, puntahan ng isang tao, yung ating pagmamahal, ipadama. Okay? Alam niyo po, yung prodigal's father dito, I just do not know kung mabilis ba yung naging takbo niya pasalubong sa kanyang anak. Kasi I believe, baka may edad-edad na po siya. O sa ating buhay, pwede nating ilapat po yun na tayo po pwedeng dahil sa distance, hindi na natin malapitan, mayakap, mahalikan. Ang mahal natin sa buhay, yung gusto natin pagpadamahan ng ating pag-ibig, pagpapalaga, ng affection natin, ng ating tenderness. O kaya yumao na sila, hindi natin kasama. Pero ang pag-ibig ay nananatili. Hindi lang pwedeng i-express, iparating, ipadama, o patunayan sa pamamagitan ng mga tangible things na pwede nating i-offer as token of our love, expression of our affection, of our tenderness. Kundi ito po ay nananatili na pag-ibig, dalisay, nasa puso, nasa isip. Gaya po ng ating mga yumauna na mahal sa buhay. Hindi natin sila pwedeng yakapin, pagpalain, di po ba, halikan, pagkalooban ng anumang meron tayo. Wala na eh. Pero ang pag-ibig nananatili sa puso. It has to remain inside of us, in our lives, ang pag-ibig. Kaya nga po, naisip ko lang, kapag ito po darating na November 1, celebration ng araw ng mga patay. Plano ko na po ito noon pa. God willing, magawa ko po. Na yung mga yumao nating miyembro, kukunin ko yung picture nila kahit na yung mukha lang. Matagal ko na po itong plano. Gusto ko silang igawa ng parang isa, alimbawa, may frame ng mukha niya. Sana wala namang humabol dito, ha? Lahat ng mga yumao natin, may kwadro. Kasi hindi na natin sila pwedeng i-date. Natin sila pwedeng regaluhan. Hindi natin sila pwedeng sabihan ng mga magaganda nating salita, ekspresyon ng ating pagmamahal. Pero in that way, siguro pwede nating maipadama ang ating pag-isa pamagitan ng pag-aalaala sa kanila. Amen?
pag-alaala na lang talaga. Bakit? Dahil may pag-ibig sa ating mga puso, sa kanila nananatili. Marami-rami na sila. Nanay Pining, Nanay Pasing, Sister Tess, Sister Marlene. Di po ba? Kabisado nyo ba? Pero hindi natin isasama dyan yung mga lumayas ng church na naman. Huwag na yun. Mga iniwan tayo. Hindi natin sasama kasi we're talking about those people that we love, na natiling tapat sa Diyos hanggang wakas, natiling tapat sa simbahan, sa bawat isa sa atin, hindi tayo iniwanan. Are you with me? Ayan. Okay, hindi. Pastor, parang meron kaya unforgiving. Hindi po. Okay. Hanggang doon lang po kasi siguro pwede natin gawin. Na pagre-recognize, primarily, sa mga taong hindi na natin pwedeng pagpadamahan ating pag-ibig, pero nananatili sila sa ating isip, sa ating puso. Mahal talaga natin sila. And that is why we recognize and make memories of them sa ilang kapamaraanan po natin. So, the younger son's waywardness and time away made no difference. Last 2 minutes. Ayan. So, ang importante sa prodigal's father ay hindi na yung explanation, hindi na kung saan dinala yung kayamanang minana, hindi na yung kung siya ba ay nag-succeed o hindi, kung siya ba ay naging kahiyan o hindi, kung siya ba ay nakabigat o hindi. Ang importante is that nakabalik ng ligtas at payapa ang kanya at home at last. At home at last. Sa ating buhay naman, ganyan din, di ba? Parang kung meron tayong mga mahal sa buhay na napahiwalay tayo sa kanya, nag-abroad, nagkatampuhan, o kaya naghiwalay. Naranasan ko po kasi yon, yung ako'y mawala ng ina. Nag-separate ang aking parent nung araw. Matagal na nawala ang aking 5 years. Di ko po alam, di namin alam kung nasaan. Pero nung lumitaw at bumalik, nagkasama, ako po personally, kami wala na pong questions asked. Bakit? Ang importante, buhay. Bumalik. Naandyan na. Kasama na namin. Kasama mo na. Di ba? Yan ang importante sa atin. Makasama. Sa ideal father na to, yan po. Kaya sa naging ideal is that ang importante sa kanya ay yung presensya ng kanyang anak. Nagbalik na. May repentance. Buhay. Malakas. Nawala. Nasumpungan. Namatay. Pero nabuhay. Alam niyo po, when it comes to home, tayo po ay, sa totoo lang, merong 2 tahanan. Sa mundong ito, tahanan natin, pansamantala. Pero meron talaga tayong eternal home and dwelling place, and that is heaven, the bosom of God. So sa mundong ito, sa buhay natin, sa buhay ng ano ba importante? Temporal dwelling place, bahay na maganda, maraming bahay, mansyon, luxurious na mga tirahan, dwelling place, tahanan, o isang tahanang hindi mabubulok, masisira, maaagaw, mananakaw, mapapasok na magnanakaw, and that is our heavenly dwelling place, ang langit. Doon po ay meron tayong mansion. Sabi mo nga sa katabi mo, big time ka. Dahil may mansion ka sa langit, sa totoo lang. Amen? Ang tirahan natin ay incomparable sa anumang magagandang lugar, tahanan, lugar dito sa mundong ito. Unexplainable, indescribable na lugar po yan. Walang katapat na salita. Ang ginamit na lang na salita is, doon, ang karsada raw ay lantay na ginto. Ang siradura ay perlas. Pero ang ginto, perlas, material po yan. Yan po ay mga pangsanlibutan lang. Ang langit po ay spiritual na lugar. Kaya ginamit lang po yung mga salita na yon para i-describe ang beauty ng lugar na yon. Pero hindi po literal. Yung ginto, perlas, mga mamahaling na mansyon, hindi po. It's more than that. Walang katapat na salita. Yun po ang sabi ni Peter, ni Pablo, ni John na nakapunta po sa langit while here on earth. Dahil dinala po sila doon ng Espiritu at pinakita sa kanila ang mga pangitain about that place, heavenly dwelling place. We must believe on that.
At yun sana maging mahalaga po sa atin. Amen? More than anybody else, makasama natin. More than anything else in this world, importante sa ating buhay, makamit natin. Kaya tayo nag-aral, nagtatabaw, nagsisikap para doon. Pero may isang importante, and that is our reunion with God. Ang ating pangwalang hanggan na tirahan sa bosom ng ating Panginoon. So, the last na characteristic po ng ideal father is siya po ay tender, loving, siya po ay affectionate. And ang pang-apat po sana, hindi ko na po ginawang pang-apat na characteristic is that the ideal father ng prodigal son ay assuring or securing. Kasi yan po ang ginawa niya. Meron siyang ipinadama na hindi lamang tenderness, love, affection, kundi may assurance. Inilagay ko na lang po yan. Pinaloob ko na lang po sa tenderness o sa pagiging tender ng ideal father. Alin? Yung ginawa niya. Binigyan niyo po ng, pinasutan niya ng best robe, ng singsing na parang hari, ng bagong sandalyas, baka nakatapak o butas-butas na yung sandal, at nag-organize siya ng celebration. Hindi para paluguran yung kanyang nagkasalang bunsong anak, prodigal son, kundi dahil sa kanyang kagalakan. Na yung kanyang anak, nagbalik ng ligtas, nawala, nasumpungan, namatay, nabuhay, na born again. Nakakilala sa Diyos at willing na magpasakop, hindi lang sa kanyang ama, sa kanya, kundi maging sa Panginoon. Kaya ito po ay assurance na bagamat ang expectation na gusto na nung prodigal son is wag na siyang ituring na anak, turing na alipin, pero hindi. May assurance po dito na nire-restore ng kanyang ama ang kanyang kalalagayan bilang anak. Ganyan po tayo pag lumapit tayo sa ating Panginoon. Though we may feel na parang unworthy tayo, parang di tayo ligtas, parang di tayo anak ng Diyos kasi may nagawa tayong kasalanan o from time to time, paulit-ulit, nagagawa natin ang ating kasalanan, ang kahinaan. At kung patuloy naman tayong lumalapit sa Diyos, nagsisi, nagkukumpisal, tayo po ay tatanggapin, patatawa. Ia-assure ng ating Panginoon ng kanyang pagmamahal. Excuse me. So, ang tenderness ng prodigal's father ay talagang kahanga-hanga, ikinumpara sa pagmamahal ng ating Heavenly Father. Pagmamahal, tenderness, affection na ipinadama din ng ideal father ng prodigal son sa kanyang older son. Doon sa prodigal son number 2. Diba? Na nagalit, nainggit, na insecure, naging envious, diba? Naging mapanumbat, naging self-righteous, may pride, ayaw pumasok ng bahay, ayaw makipagsaya, ayaw i-welcome yung kapatid na nagbalik at nagsisisi na at maganda na ang kaisipan ngayon, na born again na. May takot na at pagkilala na sa Diyos at sa kanyang ama. At gustong i-patch up ang kanyang mga nagawang pagkukulang. So, same paternal compassion, affection, love, tenderness, ang ginawa ng prodigal's father sa kanyang prodigal eldest son, sa kuya. Dahil nilapitan, sa verse 28, nilapitan niya anak, nagsaya tayo kasi ang kapatid mo nagkasala, nagsisisi na, nawala, nasumpungan, namatay at nabuhay uli. Ayan. Sa verse 31 naman, ang tenderness na pinahayag na naman, assurance, security ng panganay na anak dito ay nung sabihin nung ama sa kanya na anak, magsaya na tayo, intindihin mo ang pangyayari sa iyong kapatid, kalooban to ng Diyos. Anyway, ang lahat naman ng akin ay sayo. Di po ba? Yung kanyang parte sa mana ay I'm sure, lumago at dumami sa tulong ng kanyang ama. At lahat ng yon ay sa kanya. Wala na nga pag-aari yung ama dahil pinamana na nga lahat Kanya na lahat. Pinagyaman pa nung ama. So, sobrang yaman niya. So, kung tumanggap ng $1 billion yung younger prodigal son, siya $1 billion din. Pero sa tagal ng panahon na yun ay ipinangalakal,
katulong niyang kanyang ama, di lumago po yun, dumami yun. At kanya lahat yun. Kaya sabi nung ama, wala ka namang dapat na ikagalit, ikapagselos. Dahil lahat ng sa akin, pati ang presensya ko, ang aking pagmamahal, ang aking pagtulong, ang aking lahat ng meron ako, lahat ng akin ay sa'yo. Same paternal compassion. So, on this topic na pinamagatan ko po na the ideal father, illustrating the heavenly father na meron po tayo, dahil sa mga characteristics na to, I propose two things, mga kapatid. Number one, ito po yung ating things to do. Admit to God that you are a sinner and confess that we have sinned against God. Ito po ang pangunahin na gusto po nating maalala natin, magawa natin, ma-commit natin sa ating Panginoon. Ang pag-amin sa Diyos na tayo po ay makasalanan, na tayo ay nagkasala sa Diyos, na dapat tayo magkumpisal ng kasalanan sa Diyos, humingi ng tawad, magpalinis, magpasiyasat, magpalilok, humingi ng empowerment para ang kanyang kalooban, di lang natin malaman kundi masunod natin ang kanyang mga kautusan at kalooban. Na tayo maging kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Na tayo maging pure and holy, sapagkat ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang espiritual, Romans 6:23. So lahat ng nagkasala, supposedly, mapupunta ng impyerno. Kaya kailangan ng tao na makalapit sa Diyos, hindi lang umamin sa kanyang pagiging makasalanan, kundi makahingi ng tawad, makapagkumpisal, makapagpalinis. Dahil si Kristo lang makapagbabayad ng ating kasalanan. Sa krus ng Kalbaryo, namatay siya doon. At ang sino mo sa kanya'y manampalataya ay patatawarin sa lahat ng kanyang kasalanan, karumihan at kalikuan. Siya ay magiging anak ng Diyos. Nasaan man merong isang tao na magkukumpisal ng kanyang kasalanan sa Diyos at tatalikod dito, siya ay lilinisin, patatawarin sa lahat ng kanyang karumihang kasalanang nagawa. Daladalang karumihan. Ang Diyos po ay tapat. Madaling lapitan, siya po ay accessible, approachable. Siya po ay hindi magkakait ng pinaka-importanting pangangailangan ng tao, ng makasalanan. At yan po ay ang kaligtasan ng kaluluwa, kapatawaran ng kasalanan. Number 2, I propose that we should come to our Heavenly Father humbly and most of all, obey Him. Imitate Him, follow Him. Siya po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa John 14:6, sinabi po ng Panginoon, siya mismo nagsabi, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko, Jesus said. Kaya hindi reliyon, hindi edukasyon, hindi mabubuting gawa mo, hindi accomplishment mo, hindi resources mo, hindi abilities mo, hindi gifts mo, hindi offering mo, hindi ang iyong mga accomplishment in life, hindi ang iyong narating, nagawa, naging mga kahusayan in life, kundi ang Panginoong Jesus ang daan ng kaligtasan. Siya rin ang katotohanan. Siya ang buhay na walang hanggan. Kaya kanino tayo dapat lumapit, mag-approach, accessible siya, and that is the Lord Jesus Christ. Pastor Vic, more than that, pinaka-importanting kailangan natin is salvation ng ating kaluluwa. At yan ay masusumpungan sa paglapit sa Panginoon Jesucristo, pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating kaluluwa. Pero how about our other needs? Na importante din naman that in this life, kailangan po natin, pinagtatrabahuhan natin, pinagsusumikapan natin, hinahanap natin, sinasaliksik natin. Marami po tayong needs. Amen? The Lord will also provide for that. Kung lalapit tayo sa Kanya, to our Heavenly Father, humbly, with heart na willing at committed na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi sa Matthew 6:26, ang sinasabi po dito, ay kung yung mga ibon nga, mga maya, inaalagaan ng Diyos. Hindi raw nagtatanim ang mga ibon at maya, hindi nakakapag-impok sa kamalig, pero pinapakain ng Diyos. Yun po ang kanyang kapahayagan. Diyos mismo nagsabi. Si Jesus mismo nagsabi.
na sila ay hinahayaan niyang makalipad, makakain, mabusog, wag sumayad sa lupa, wag mamatay sa kanya pong sovereign provision. So sabi ng passage na yan, ikaw pa kaya? Kayo pa kaya? Jesus said, na tinubos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo by His Son, begotten Son, by the blood of the Lord Jesus Christ, inalayan ng buhay, inalayan ng dugo, katawang nagkapira-piraso sa krus, para makasumpong ng kapatawaran at kaligtasan ng kaluluwa. Ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Ang mag-alala, ang mawalan, at ang hindi masuplayan, hindi lang ng kaligtasan, kundi ng atin pong iba't iba pang mga pangangailangan in this life. Kaya nga, dito po, sa huli pong talata, na gusto ko pong pagtapusan, sabi ng Panginoon po dito, sabi ng Panginoon Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Meron po tayong earthly father, kahit namatay na yan, kinikilala natin, pinapahalagahan natin, mahal pa rin natin. Kung nabubuhay pa siya, meron tayong blessing sa kanilang buhay, tayo po'y pinagpala sa kanilang mga buhay, kahit ano pang kanila naging pagkukulang, kahinaan. More so, kung nasa kanila ang mga characteristics of an ideal father, we're blessed. Amen? And most of all, aside from ideal earthly father, we have our heavenly Father. Kumakatagpo, naghihintay sa atin, kailangan lang nating i-approach humbly, faithfully, by heart, personally, in spirit, and in truth. And that's it. The Lord will bless us. The Lord will encourage us. The Lord will forgive us. The Lord will save us. The Lord will meet all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus, our God. Can we say amen? Let's rise up. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. On this topic natin na may acrostic na characteristics, okay? Sana wag natin makalimutan. Again, God has given us an acrostic word expressing the ideal characteristics, hindi lang ng atin pong mga Heavenly Father, ng ating mga ina, ng ating mahal sa buhay, ng mga kapatiran, nino man sa ating buhay, more so ng atin pong Diyos Ama, ng ating Panginoong Hesus, na siya po ay accessible, na siya po ay konektado sa Ama, na tayo konektado sa Kanya, at siya'y konektado sa atin, may connection tayo sa bansa, at siya po ay mapagmahal, so tender, so affectionate. Question: kanino ka ba konektado? Konektado ka na ba sa iyong Heavenly Father, sa iyong Creator, Savior, Redeemer, Deliverer? O mas palagi ka pang nakakonekta sa Wi-Fi, sa internet, nakakonekta sa kaibigan, sa barkada, sa jowa, sa mahal sa buhay, laging engaged o nakakonekta sa trabaho, sa activities, o sa mga problema at alalahanin? We need to be connected personally sa langit at sa atin pong Panginoon, first and foremost. Sapagkat siya accessible, approachable, merciful, loving, kind, so patient and understanding sa atin pong mga buhay. Diyos na hindi magtataboy kapag nilapitan. Ang Diyos na hindi magkakait ng mabubuting bagay sa sino mang sa Kanya nananampalataya, nagsusumamo, dumadalangin, dumudulog, sumasamba, kumikilala, nagtitiwala, naglalagak ng pag-asa. That is our Heavenly Father. Let's come to Him once again today, by heart, by faith, placing our faith unto Him, and recognizing Him as our Heavenly Father. Accessible, approachable, so tender, so loving, so kind, so faithful, at ang atin pong fullness and completion in this life and beyond. And it's all
for His glory. Let's sing this song by heart unto our God, our Savior, Redeemer, and Deliverer. In Jesus' name. Your Son, let us worship before you cleanse my blood. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sin, and hear a land we long to live in your presence. Once again, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sin, and hear a land we long to live in your presence once again. Show us your mercy and come on, church. Take us to your holy place, forgive our sin, and hear a land we long to live in your presence once again. In your presence once again. Presence once again. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.